Good morning! Ay, ako. Morning sa inyo lahat. Morning, morning! Okay, so, wala siyang egg. Normally, I want to put more eggs. Yan. And then, i-fry natin siya. Like this. Diba? Very nice. Magandang breakfast. Ayan siya. Okay. Para mas crunchy siya. Yummy, yummy. Okay. Ay, medyo nasunog siya. But that's fine. Still good. Sila ay pwede na tong dalawa. Diba? Para lang siya nag-hot cake. Sarap. Okay. Nandito naman. And our last, but not the least. Yan. So, lagyan na natin sila. So, yan lang yung breakfast natin. Yan lang siya. And then, of course, hindi pwedeng walang coffee. We have our coffee. Kailangan minsan madalian na talaga yung breakfast natin. Late na ako bumangon. Actually, gising na ako maaga pa lang. Pero late na ako bumangon. Tinatamad ako. Gusto ko matulog pero hindi na tulog. Ay, ewan ko. Minsan kasi parang kumain pa kasi ako ng sweets last night. So, hindi na ako nakatulog. Ayan na tuloy. Walang tulog si Inday. Pero bumangon ng late. 9:30 na ako bumangon. And, ayan na lang. Nagano na lang ako ng aking breakfast. So, para mas madali. Diba? Yan lang siya. Okay. Uy, ba't ang tagal mong hirapan ako sa kanya. Okay. Ito doon, nasunog ka. Ayan. So, that's it. And of course, here's my favorite brioche. So, tingnan nyo guys. Yan lang ang natira. O, diba? Dinahandahan ko siya. And syempre, I have my coffee. Coffee morning. Okay, so yun lang ang ating breakfast. Of course, we have our banana. And ito, tatapusin ko na lang siya. May coffee. Okay, bon appetit! Okay, yes, masarap. So, ganun lang talaga dito sa Paris, France. Minsan, kailangan mo talagang mag-prepare ng food, madalian, or kung ano nila yung nakikita mo dyan. Minsan, ito bini-breakfast. Minsan, but I'm not a fan. Ganun po siya kahaba. Parang isang arm. Pero hindi ko siya, I'm not a fan. Minsan lang, bumibili, bihirang-hira. So, yan na lang siya ngayon. Medyo matigas na nga siya pero hindi ko pa, baka kakainin ko pa siya next. Or tomorrow, or later pag uwi ko from work. So, ito, pwede na. May bread, and coated with egg. So, it's nice. Kailangan madali lang. So, yummy. Mahirap ang isa. Mag-prepare ka ng food and everything. Ikaw lang mag-isa, ikaw lang kakain.
babalik ka, ikaw lang din mag-isa. But, the other aspect is, okay din siya. May privacy ka, mag-isa ka lang, walang nakakadisturbo sa'yo. And, of course, magagawa mo ang lahat ng gusto mong gawin sa bahay mo. Wala kang nadisturbong tao, wala din nagdisturbo sa'yo sa tulog mo. So, it's fine. Ganun lang po siya. And of course, may coffee. So, normally, magko-coffee lang ako once a day. Pero minsan, pag may mga kaibigan ako, ay, kape tayo. So, minsan, okay, 2 beses, 3 beses na sa isang araw. So, grabe na yun. Pero normally, 1 coffee is enough. Ayan. So, natapos ko na yung una. Ito, pangalawa. Sa Pilipinas, of course, may mga ano tayo, rice. Rice is life. Breakfast, rice. Lunch, dinner, rice. Dito po sa France, bihirang-bihira sila mag-rice. So, may mga amo ako na nag-rice sila parang once a month lang. Ganun na sila kasi everyday, syempre yung mga bata, cereal, sila din parang bread and ano lang din, very light. Lunch nila, syempre, nasa school ang mga bata, sila din minsan nasa work, doon na sila magla-lunch. Pag dinner, doon na sila yung kakain, pero iba-ibang story ng family dito. Iba-iba ang gusto nilang pagkain sa dinner. Pero sa rice, like, wow, once a month or not even in 1 month wala silang rice. Kaya nila yun. Pero sa atin sa Pilipinas, rice is life. Like kami din, hinahanap namin yung rice. So ako minsan, once a day lang ako nagra-rice. Or minsan, no rice at all the whole day. Minsan naman, talagang twice na lang magra-rice. Minsan morning, gusto ko na mag-rice kasi maraming trabaho. Kailangan full pack ka, busog ka. So, minsan rice sa morning, pagka lunch, kung ano na lang yung mabili mo sa labas, and then pag dinner, pagbalik mo, okay, rice na naman, at maghahanap ka na naman ng ulamin mo, or minsan, kung ano na lang yung nandyan sa ref, yun na yun. Ganun lang siya. So, kailangan diskarte lang, kailangan mabilis ka, kasi mabilis ka sa mga ano mo, kasi puro trabaho dito eh. Yung mga tao dito trabaho, tas like ako, babiyahe pa ako ng malayo. 1 hour biyahe, more than 1 hour work ko. Well, yung iba lucky. Kasi minsan sa kanila, neighborhood lang nila yung mga ano nila, amo. Like ako, ang layo. And iba yung amo ko sa umaga, iba din yung amo ko sa gabi. So, ganun siya. Puro ako biyahe. Morning, biyahe na ako. Almost 1 hour. Pagkatapos ko doon sa amo na yun, hapon na naman. So, ganun lang yung routine ko. Pero everyday, yung morning ko, everyday, iba-iba yung amo ko. Like, Monday, iba, Tuesday, iba, nun. Pero yung panghapon ko, consistent, isang amo lang ako dyan. 5 hours ako dyan. So, which is okay na. Makakasurvive ka na pag ganun. Yung may consistent ka na amo. So, happy naman. It's been 5 years na. More than 5 years na nandito po ako sa Paris, France. And, I'm glad na nandito ako. Kasi galing po ako ng Middle East, Dubai, Abu Dhabi. Doon po ako. 5 years din po ako doon, a total of 5 years. And nandito na ako ngayon. I'm so glad kasi dito ko na-feel yung freedom ko. Freedom, yung liberty, yung magagawa ko yung gusto ko. Makakapili ako ng trabaho ko. Makakapili ako ng oras kung kailan ako magtatrabaho. Magtatrabaho ba ako? Hindi. Minsan tinatamad tayo. Gusto nating mag-rest. Mga ganun. So, part-timer po ako or semi-full-time. Which is okay na po yun sa akin. Nakaka-survive na po ako noon. Okay na sa akin. Yung iba naman nagfo-full time sila talaga kasi ayaw nila yung palipat-lipat. Gusto nila isang amo lang.
So, okay na lang din naman yun. Um, Compared sa full-time and part-time, mas malaki ang sahod ng mga part-timer. Kasi iba-iba amo nila. So, per hour ang rate sa kanila. And sa mga full-time naman, monthly yung ano nila. Pero marami ding advantages ang full-time. Kasi pag bakasyon yung mga bata, bakasyon din sila. So, dito sa France, ang bakasyon nila is after 1 month and another 2 weeks after nyan, bakasyon na naman yan ng 2 weeks. So, 1.5 month, bakasyon na naman. 1.5 month, bakasyon na naman. Ganun ang status ng school nila dito. Ang daming bakasyon and with pay sila doon. So, yun naman. Kami mga part-timer, no work, no pay. Pero pwede na rin. Masarap siya, coated with sugar. But it's not healthy, It's not healthy to eat sugar during breakfast. Kung minsan may mga cheat day tayo. And finally, naubos ko na siya. Pero ang sarap niya, guys. So, isa to sa mga favorite ko na brioche. Pero bihira lang kasi sugary siya. But yummy, so yummy. Ayan, so syempre kain din tayo ng banana after nung oily breakfast natin. Banana. Sabi nila, pag kumakain ka daw ng banana, para ka na rin nag-multivitamins sa isang araw. So, at least kumain ka at least 1 to 2 bananas a day. And you keep the doctor away. Yummy. So, ayun. Mag-getting ready na ako anytime kasi I need to go na. Malayo pa yung travel ko. I think ngayon sa pang-morning ko, mga 40 minutes travel. And then after nyan, lilipat na naman ako sa panghapon ko. So, yeah. Hindi po madali ang buhay dito sa Paris, France. Hindi po siya madali. Kailangan mong kumayod, kailangan mong magtiyaga, at kailangan mo talagang pagtuunan ng pansin, lalo na pag may mahanap kang amo na okay, sa tingin mo okay naman siya. Kailangan i-keep mo yun. Kailangan ibigay mo yung trust mo na ano. Like ako, gusto ko na sanang umalis dun sa panghapon ko kasi malayo talaga siya. Sayang yung oras, napapagod ako. Pero, ano siya kasi ayaw niya akong umalis kasi nga nag-trust na sila and parang ganito ganyan, ayaw na nilang magkumuha muna ng bago, ako na lang muna. So nagstay ako sa kanila. So ngayon 3 years na ako sa kanila, but still I'm planning to change kasi ayoko din naman kasi na parang yun na lang lagi yung routine mo all your life. Gusto ko rin naman na ma-change siya. Alam mo yun, parang gusto mo rin naman na parang try mo din yung ibang work para naman ma-diverse, 'di ba? Parang don't put all your eggs in one basket, sabi nga nila sa mga investment. So ako din, parang ayoko din na yun lang, isa lang ang ano ko. Gusto ko ring ma-diverse, gusto ko ding ma-expand yung horizon ko. So that's why ang mahirap po dito is yung magpaalam ka sa mabuting amo. Gusto mo magpaalam kasi gusto mo, for a change. Pero ganun talaga kailangan mo talaga ding, change is constant. So, kailangan din talaga natin na malakas yung loob natin. Although mahirap magpaalam. Actually, last year, ang hirap magpaalam. Hindi nga ako nakapagpaalam Kaya, ngayon, ewan ko lang kung kakayanin ko. Kasi they're very good family. Talagang wala akong masabi. Mabait sila. Pero gusto mo lang itry naman yung siguro malapit. Yun yung nahanap ko. Mas malapit na work dito. Yung hindi ako masyadong gahol sa oras. 1 oras ang biyahe. Yung pagdating ko dito sa bahay ko, almost 9 o'clock na. Kung hindi man 8:30, yun. Or 8 o'clock, 9 o'clock. So, very late na siya.
So, yun yung parang gusto kong, yung why not maghanap ako ng mas malapit para makauwi naman ako ng alas 8, 'di ba? So, yun na lang muna yung chika natin for today kasi syempre I need to go na. I need to go na si Inday, pupunta na, alis na, mag-work na muna si Inday. Kailangan makahanap tayo ng mga euro-euro dyan. Kasi sayang naman. So, chika tayo next time, ha. Ingat kayo dyan. Bye!